Ako si Felix. Nasa akin na ang lahat. Pagiging mayaman ko, marangyang buhay at isang mabait at mapagmahal na asawa. Isang anak na lang kulang sa aming mag-asawa at magiging perpekto na kami. Pero hindi ko inaasahan na lahat pala ng yun ay magbabago sa pagdating ng kapatid ko. At itong simula ng aking kwento. Good morning, hon. Masiyang bati ni Felix sa kanyang asawa na si Leonor nang dumating ito sa hapagkainan. Napahikab pa ito na tila inaantok pa. Lumapit siya sa asawa at hinalikan ito sa pisngi. Kumain ka na. Ready na ang almusal at gatas mo. Pinaghila na ni Felix ang asawa ng upuan at inalalayan nito. Pinagsilbihan niya ito. Wala ka bang pasok ngayon? Tanong ni Leonor habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain. Meron, hon. Busy ka na naman mamaya. Hinawakan ni Felix ang kamay ng asawa. Alam niyang nagtatampo ang asawa dahil nitong mga nakaraang buwan ay busy siya. Lumalaki na kasi ang negosyo niya at kailangan niya muna itong tutukan. Huwag ka nang magtampuhan. I promise. Pagkatapos ng mga trabaho ko ay magbabakasyon tayo. Saan mo ba gustong magbakasyon? Napangiti naman si Leonor na tila nawala ang pagtatampo. Sa Maldives! Hinalikan ni Felix ang kamay ng asawa. Maldives it is. Tiningnan ni Felix ang relong pambisig. Oh, kailangan ko nang umalis, hon. Tumayo na si Felix at hinalikan sa ulo ang asawa. I'll see you later. Tumangulang ang babae kaya naman umalis na si Felix. Pumasok na siya sa trabaho at lahat ng empleyado na makakita sa kanya ay binabati siya. Kahit na busy si Felix sa kanyang kumpanya at minsan ay wala ng oras sa asawa, ay bumabawi naman siya dito. Alam niyang maluho ito kaya naman binigyan niya ito ng credit card at pwede nitong bilhin ang lahat ng gusto nito. Wala naman siyang tutol dito, lalo na't alam niyang ito ang nagpapasaya sa asawa niya at ito na din ang pambawi niya dito sa pagiging busy niya. Isang taon na silang kasal ni Leonor at masaya naman sila. Anak na lang ang kulang at magiging isang masayang pamilya na sila. Dati niyang empleyado ang asawa. Mabait ito kaya madaling nahulog ang loob niya dito at hindi nga nagtagal ay nagpakasal na sila. Pinatigil na din niya ito sa trabaho dahil kaya naman niya itong buhayin. Maagang namatay ang mga magulang ni Felix at kahit papano ay may pinamana sa kanila ang mga magulang nila. Nag-aral siya ng mabuti at ginamit ng maayos ang minana niya hanggang sa makarating siya sa kung nasaan siya ngayon. Napatigil si Felix at napatingin sa cellphone niya. Nang makitang pangalan ng kapatid niya, ay sinagot niya kaagad ito. Kuya. Napakunot ng noo si Felix nang hindi kaagad sumagot ang kapatid niya. Kuya Hans? Huminga ng malalim ang lalaki sa kabilang linya. Felix, tulungan mo ako. Biglang kinabahan si Felix para sa kapatid niya. Nakipagkita si Felix sa kapatid niya at tinulungan ito. Nang matapos ay dinala niya ito sa bahay niya. Pinakulong pala ito ng pinagkakautangan niya sa kasino. Napabuntong hininga na lang siya. Tigilan mo na kasi ang pagsusugal, kuya. Wala naman kasi ang nadudulot na maganda eh. Napabuntong hininga si Hans at tinapik ang balikat ni Felix. Salamat talaga, tol. Kung wala ka hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napapailing na lang si Felix. Dito ka na muna. Teka, may trabaho ka ba ngayon? Umiling si Hans. Ang mabuti pa magtrabaho ka na lang sa kumpanya ko. Mababang posisyon nga lang pero okay naman ang sahod. Kapag naman maayos ang trabaho mo baka ma-promote ka din. Napangiwi si Hans. Talaga ba, tol? Ipapasok mo ako sa mababang posisyon? Kapatid mo ako. Napabuntong hininga na lang si Felix. Kuya naman. Hindi naman pwede na ilagay kita sa mataas na posisyon. Unfair naman yun sa mga taong nagsimula din sa ibaba. Ayoko maging bias sa mga empleyado ko. Hindi kasi nakapagtapos sa pag-aaral ang kapatid ni Felix. Imbis na mag-aral at gamitin sa maayos ang pera na namana nila sa mga magulang nila, ay nagbisyo at nagsugal ang kapatid niya hanggang sa maubos ang pera nito. Tumatawag lang naman ito sa kanya kapag may kailangan, pero kahit ganon ay tinutulungan niya pa din ito, lalo na't ito na lang ang pamilya niya. Ayoko munang magtrabaho. Gusto ko na munang mag-relax.
Pwede naman yun, diba? Kaya mo din naman akong buhayin, diba? Hindi mo naman ako pababayaan dahil kapatid mo ako. Inakbayan pa ni Hans si Felix dahilan para mapailing ito. Sige, pero hanggang 1 buwan lang. Kailangan mo ding magtrabaho, kuya. Hindi habang buhay ay ganyan ka na lang. Tumawa si Hans. Para ka talagang si Papa. Palaging sinasabing dapat kong gawin. Napabuntong hininga na lang si Felix. Ayaw man niyang pagsabihan na kapatid dahil mas nakakatanda ito sa kanya, pero hindi naman pwede. Biglang bumaba si Leonor kaya lumapit siya sa asawa. Han, sino siya? Pagtukoy ni Leonor kay Hans. Si Kuya Hans, hon. Yung kapatid ko na kinakwento ko sa'yo. Ngumiti naman si Hans. Hans na lang ang itawag mo sa akin. Nakakatanda naman kong kuya. Inilahad ni Hans ang kamay nito kay Leonor na tinanggap naman ng babae. Bahagya itong nagulat nang pisilin nito ang kamay niya. Pasensya na kung hindi ako nakadalo sa kasal niyo. Alam mo na, masyado kong busy sa buhay. Naiilang naman na binawi ni Leonor ang kamay at pilit nang ngumiti. Pareho pala kayo ng asawa ko. Masyado ding busy. Ngumiti lang si Felix. Siya nga pala, Han. Dito muna titira si kuya. Napatingin si Leonor sa asawa. Ayos lang naman, diba? Tumingin si Leonor kay Hans na ngayon ay nakangiti sa kanya. Hindi niya alam pero may kakaiba sa lalaking ito. Okay lang naman, Han. Kung yan ang gusto mo. Napangiti si Felix at dinalikan sa buhok ang asawa. Napakabait talaga ng asawa ko. Hindi alam ni Felix na ang pagpapatira niya sa kapatid niya sa pamamahay niya kasamang asawa niya ay ang magbabago ng buhay niya. Lumipas ang 1 linggo ay napapansin ni Felix na nagiging malapit na ang asawa at kapatid niya. Mabuti naman at nagkakasundo kayong dalawa. Maliit na ngumiti si Leonor. Mabait naman kasi tong kapatid mo, Han. Tinutulungan niya din ako dito sa bahay. Mabuti na din na nandito ang kuya mo at may nakakasama ako. Ngumiti lang si Felix. Mabuti naman. Tumayo na si Felix kaya napatingin si Leonor dito. Aalis ka na? Tumango naman si Felix. May meeting pa kasi ako, Han. Hinalikan ni Felix ang asawa. Teka, maaga ka bang dadating mamaya? Medyo nalungkot si Felix. Baka malate ako ng uwi mamaya, Han. Marami kasi akong meetings ngayong araw. Nalungkot naman si Leonor. Huwag ka nang magtampo, okay? Napatingin naman sila kay Hans nang magsalita ito. Huwag ka mag-alala, tol. Ako nang bahala sa asawa mo. Ngumiti naman si Felix. Nandito naman si kuya kaya hindi ka na mag-iisa. Kung maboboard ka naman, lumabas kayo ni kuya at mamili. Okay? Napabuntong hininga ang babae at tumango na lang. Tuluyan ang nagpaalam si Felix. Nang makalabas siya ay papasok na sana siya sa kotse nang magkita niya ang kapitbahay nila. Lumapit siya dito. Magandang araw, Aling Tessa. May kailangan po ba kayo? Napapatingin ang matanda sa loob ng bahay ni Felix dahilan para magtaka siya. Bakit, Aling Tessa? Tumingin ang matanda kay Felix. May napapansin kasi ako na lalaki dyan sa bahay mo. Si Kuya Hans ba? Kapatid ko po yun, Aling Tessa. Tumango naman ang babae. Silang dalawa lang bang nandyan? Tumango naman si Felix. Opo. Bakit po? Nagtataka na si Felix dahil parang nagdadalawang isip ang matanda na magsalita. Huminga ito ng malalim. Hindi naman sa nakikialam ako sa buhay niyo, Felix. Pero hindi magandang tingnan na ang asawa at kapatid mo lang ang tao sa bahay niyo habang wala ka. Bahagyang natawa si Felix. Nasa tao na po kung paano nila titignan ng dalawang tao, Aling Tessa. Wala naman pong ginagawang masama ang asawa at kapatid ko. At may tiwala po ako sa kanila. Kaya wag na po kayong mag-alala. Magsasalita pa sana si Aling Tessa nang lumabas si Leonor. Han, akala ko ba'y umalis ka na? Lumapit si Leonor sa kanila pero bago pa makalapit sa kanila ang babae ay muling nagsalita si Aling Tessa. Basta buksan mo pa din ang matatenga mo, Felix. Hindi mo alam na may isang ani na palang pinatitira mo sa bahay mo. Mabilis na umalis si Aling Tessa. Oh, bakit umalis ka agad yon? Hindi naman nakasagot si Felix.
Anong sinabi niya sa'yo, Han? Umiling at ngumiti naman si Felix. Wala naman, Han. Nagtanong lang siya tungkol kay Kuya Hans. Tumangutango naman si Leonor. Sige, Han. Baka mahuli pa ako. Tuluyan na ngang umalis si Felix. Habang nakatingin si Leonor sa asawang umalis, ay bigla namang sumulpot si Hans mula sa likod niya at niyakap siya. Kaagad nung lumayo si Leonor. Ano ba, Hans? Baka may makakita sa atin dito. Ngumisi naman si Hans. Di pumasok na tayo. Hinila na ni Hans si Leonor papasok ng bahay. Habang nasa biyahe naman si Felix ay hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Aling Tessa sa kanya kanina. Napapailing na lang siya. Ano ba tong iniisip niya? Bakit bigla niyang pinagdududahan ang kapatid at asawa niya? Mahal na mahal siya ng asawa habang kahit gano'n ang kapatid niya ay alam niyang hindi siya nito lolokohin. Umiling-iling si Felix. Tama. Hindi nila ako kayang lokohin. Dahil sa malalim na pag-iisip ni Felix sa mga sinabi ng kapitbahay niya, ay muntik na siyang makasagasa. Mabuti na lang at kaagad niyang natapakan ng brake. Mabilis siyang bumaba at tinulungan ng babae. Sorry miss. Nasaktan ka ba? Natigilan si Felix nang sa paglingon ng babae ay nakita niya ang maamo nitong muka. Maputi ito, nakatali man ang buhok nito ay magulo pa din pero hindi yon sagabal para makita ang maganda nitong muka. Ayos ka lang ba miss? Hindi ka ba nasaktan? May sugat ka ba? Kailangan mo bang madala sa ospital? Umiling naman ang babae. Ayos lang po ko pero... Napatingin ang babae sa mga gulay na dala nito na nasa kalsada na. Paano na mga paninda ko? Halos maiyak na ang babae habang kinukuhang mga gulay nito. Kaagad itong tinulungan ni Felix. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko to lahat. Gulat na napatingin ang babae kay Felix. Talaga sir? Nakangiti naman na tumango si Felix. Kung babayaran niyo po to lahat ay iuwi niyo po to sa bahay niyo? Napatingin naman si Felix sa dami ng gulay at nag-isip. Maraming salamat po. Ibinigay na ni Felix ang huling gulay sa babae. Naisip kasi niya na ipamigay na lang sa mga dumadaan ng gulay kaysa masayang. Gusto mo bang magmerienda? Napakamot sa ulo si Gigi. Nakakahiya naman po pero hindi na ako tatanggi at nagugutom na din po ako. Dinala ni Felix ang babae sa malapit na coffee shop. Order ka lang. Huwag kang mahiya dahil ako naman ang magbabayad. Natatakam na nakatingin si Gigi sa mga cake at nanlaki ang mga mata nang makita ang presyo. Isang slice lang ng cake pero yan na yung price? Tumango naman si Felix. Napatakip si Gigi sa bibig at napatayo ng maayos. Ang mahal? Napatitig naman si Felix sa babae. Hindi ka ba taga dito? Umiling naman si Gigi. Ngumiti na lang si Felix. Huwag mo nang alalahanin ang presyo. Ako naman ang magbabayad. Napanguso naman si Gigi. Baka naman ikaltas mo sa ibabayad mo sa gulay ko. Natawa na lang si Felix. Of course not. Mukha ba akong ganon? Nanliit ang mga mata ni Gigi habang nakatingin kay Felix. Mukhang hindi naman. Sa tingin ko nga ay mabait ka. Kasi kung ibang tao pa yun ay baka tinakasa na ako. Naupo na silang dalawa nang matapos na silang mag-order. Baka mamaya ay wala kaming kainin. Kung hindi ka taga dito anong ginagawa mo dito? Napahawak si Gigi sa kanyang pisngi nang makakain na siya ng cake. Ang sarap! Bahagyang natawa si Gigi. Pasensya na Ang sarap kasi. Pwede ko bang i-take out to? Gusto ko sanang i-share to sa mga kapatid ko. Ngumiti si Felix. Kainin mo na lang yan. Mag-order na lang tayo ng para sa mga kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ni Gigi. Talaga? Bahagyang natawa si Felix. Napaka-cute kasi ng reaksyon ng babae. Salamat talaga. Huminga muna ng malalim si Gigi bago nagsimulang magkwento tungkol sa buhay nito. Magsasaka ang mga magulang ko. Meron pa akong 2 nakababatang kapatid. May kuya ako pero may sarili na siyang pamilya. Kaya akong tumutulong sa pamilya ko ngayon. Nagpunta ako dito para ibenta mga gulay na inaani ng mga magulang ko. Hindi alam ni Felix kung bakit natutuwa siya kay Gigi. Siguro dahil sa pagiging mabait nito at inosente. Hindi na nga niya namamalaya ng oras.
Doon lang niya na-realize na matagal na silang nag-uusap nang tumawag ang secretary niya at pinapaalalang meeting nito. Ay, pasensya ka na, Gigi. Gusto man kitang ihatid sa inyo may meeting pa ako. Umiling naman si Gigi. Nako, hindi na po. Malaking tulong na nga pong ginawa niyo para sa akin. Kumuha ng 2,000 si Felix at ibinigay kay Gigi. Ito, pandagdag sa pamasahe mo. Mabilis na umiling si Gigi at kumakaway pa. Nako, huwag na po. Sobra-sobra pa nga ang binayad niyo sa akin tapos nilibre niyo pa ako ng cake at meron pa para sa pamilya ko. Kinuha ni Felix ang kamay ni Gigi at nilagay ang pera sa kamay nito. It's okay, Gigi. Isipin mo na lang na para din yan sa pamilya mo. Napatingin si Felix sa relong pambisig niya. I'm sorry pero kailangan ko na talagang umalis. Ngumiti si Gigi at yumuko. Maraming salamat po ulit. Pagpalain po sana kayo ng Diyos. Ngumiti lang si Felix at tinabik ang balikat ni Gigi. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Umalis na din si Felix. Napatingin naman si Gigi sa likod ng lalaki. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Napakabait naman niya. Sana magkita ulit kami. Napabuntong hininga na lang si Gigi at maliit na ngumiti. Mukhang imposible yon dahil masyadong malaki ang Maynila para magkita sila ulit. Makalipas ang 3 linggo na kasama ni na Felix at Leonor si Hans sa bahay nila ay wala naman siyang kakaibang nakikita sa asawa at kapatid niya. Hindi na din niya masyadong nakikitang magkausap ang dalawa kaya hindi na niya naiisip ang sinabi ng kapitbahay nila. Siguro ay kung ano-ano na lang ang iniisip ng mga kapitbahay nila. Kailan mo balak magsimulang magtrabaho sa kumpanya, kuya? Tanong ni Felix habang kumakain sila. May naisip ako, tol. Napatingin naman si Felix kay Hans. Bakit? Hindi muna tayo magbakasyon bago ko magtrabaho. Kasi naman, palagi kang busy sa trabaho mo. Wala ka ng time sa asawa mo at sa akin. Ngayon, naisip ko na magbakasyon naman tayong 3 bago ko magtrabaho. Magka-family time naman tayo. Napabuntong hininga si Felix. Kaso marami akong tinatapos sa trabaho, kuya. Napapailing na lang si Hans. Iba naman yung 2 araw at 1 gabi lang, diba? Napatingin naman si Felix kay Leonor nang hawakan itong kamay niya. Oo nga naman, Han. Ang tagal na din nating hindi nagbakasyon. Magbakasyon naman tayong 3. Lalo na ngayon at pati si Hans ay magtatrabaho na din. Eh di balik na naman ako sa pag-iisa sa malaking bahay na to. Napatingin si Felix sa asawa niya na tila nagmamakaawang nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Sige na. Pumayag na din si Felix dahil alam niya sa sarili niya na malaki ang pagkukulang niya sa asawa niya. Natuwa naman sina Hans at Leonor. Napagdesisyonan nila na sa Palawan na magbakasyon. Ginawa na ni Felix na 3 araw at 2 gabi ang bakasyon nila para masulit naman niyang makasama ang asawa at kapatid niya. Naging masaya naman silang 3. Sumakay sila ng jet ski, nag-diving, nag-island jumping at iba pa. Kumain din sila sa mga seafood restaurant. Isa na ito sa pinakamasayang araw ng buhay ni Felix dahil kasama niya ang 2 tao na mahalaga sa buhay niya. Ito na ang huling gabi nilang 3 at bukas ay uuwi na sila sa Maynila. Lumabas muna sina Felix at Hans at naglalakad. Alam mo, tol, naiinggit ako sa'yo. Bahagyang natawa si Felix. Bakit naman? Ngumiti si Hans habang nakatingin sa malayo. Kasi nasa iyo ng lahat. Pagiging mayaman, sariling kumpanya, malaking bahay. Maraming pera at mabait at magandang asawa. Napapailing naman si Felix at tinapik ang balikat ni Hans. Alam mo, tol, kung ano man ang meron ako ngayon, alam kong kaya mo ding makuha balang araw. Napatingin si Hans kay Felix. Talaga? Tumango naman si Felix. Oo naman. Wala namang imposible kung gugustuhin mo, diba? Basta magsipag ka lang at humanap ka ng babaeng mabait. Natatawa na lang na napapailing si Hans. Bakit ka naman natatawa? Muling umiling si Hans. Wala naman. Napatitig lang si Felix sa kapatid niya. Ang ganda ng tanawin, tol, oh. Tinuro ni Hans ang dagat na nakikita nila sa kung saan sila nakatayo ngayon.
Nasa mataas sila na pangpang ngayon. Sa tingin mo tol, kapag nahulog ako dito mamamatay kaya ako? Bahagyang natawa si Felix. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre oo, ang taas kaya niyan. Kaya umalis ka na dyan. Bumalik na tayo sa kwarto at baka hinahanap na tayo ni Leonor. Tumalikod na si Felix at nauna nang maglakad. Bigla siyang napalingon nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Hans. Laking gulat niya nang makita si Hans na nahuhulog na sa bangin. Kuya! Kuya! Mabilis na tumakbo si Felix papunta kay Hans at tinawakan ang kamay nito. Kumapit ka kuya! Inilahad ni Felix ang kamay kay Hans na kaagad naman itong hinawakan. Huwag mo akong bitawan tol! Umiling naman si Felix. Hindi kita bibitawan kuya! Tumingin si Felix sa paligid. Tulong! Tulungan niyo kami! Pero kahit anong pagsigaw ni Felix mukhang hindi sila makakatanggap ng tulong dahil malayo sila sa mga tao. Sobrang kabang nararamdaman niya para sa kapatid niya. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Hans. Subukan mo ilahin ang katawan mo kuya. Iilahin kita. Tumango naman si Hans. Muling huminga ng malalim si Felix at hinila si Hans pero dahil mabigat ito ay hindi niya ito naaangat. Pero kahit ganon ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Muli niyang hinilang kapatid at nanlaki na lang ang mga mata nang dumula sa mga paa niya at siya ang nahulog sa bangin. Felix! Naririnig ni Felix ang sigaw ni Hans habang nahuhulog siya sa bangin. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya pero may nakita siyang ngisi sa labi ng kapatid at kasunod nito ay ang mga salitang sorry. Sunod na lang na nararamdaman niya ay ang paghampas ng katawan niya sa bato bago ang malamig na tubig. Umiiyak naman si Leonor habang papalapit sa kanya ang mga search party na naghahanap sa katawan ni Felix. Sir, please! Sabihin niyo sa akin na nahanap niyo ng katawan ng asawa ko. Malungkot na umiling ang lalaki. Pasensya na po ma'am. Pero kahit katawan ni Mr. Natividad ay hindi namin nakuha. Siguro inanod na to ng tubig lalo na't masama panahon itong mga nakaraang araw. Isang linggo na din ang nakakalipas simula ng mangyaring trahedya. Isang linggo na din po kaming naghahanap ma'am. Kahit sa mga kalapit na isla ay walang balita. Siguro ito na ang oras para tanggapin natin na wala nang asawa nyo. Umiling naman si Leonor habang umiiyak. No! Hindi pa patay ang asawa ko! Hindi ko tatanggapin na patay na siya hanggat wala ako nakikitang bangkay! Malungkot naman na nakatingin ang lalaki kay Leonor. Pasensya na po ma'am, pero wala na po kaming magagawa. Umalis na ang mga lalaki habang patuloy pa din sa pag-iyak si Leonor. Niyakap naman ito ni Hans. Kung nasan man si Felix ngayon, sigurado kong nasa mapayapang lugar na siya. Baka masaya na siya ngayon dahil kasama na niyang mga magulang namin. Hinaplos ni Hans ang likod ni Leonor para patahanin ito. Makalipas naman ang 2 linggo ay nagising na din si Felix. Napatingin siya sa isang batang lalaki na gulat na nakatingin sa kanya. Mama! Papa! Gising na siya! Sigaw ni Jacob, kaya mabilis na pumasok ang mga magulang ng bata. Nakita naman ni Felix ang isang may edad na babae at lalaki. Sa tingin ni Felix ay itong tinatawag na mama at papa ng bata. Mabuti naman at gising ka na iho. Kahit na medyo nangihina ay naupo si Felix. Naramdaman niya ang masakit niyang katawan. Napahawak siya sa ulo niya at naramdaman niyang may bandage din siya doon. Sino po kayo? Ngumiti naman ang babae. Ako si Winnie. Ito naman ang asawa ko na si Juan. At ang anak kong si Jacob. Iniligtas ka ng anak ko. Nakita ka niya kasing nahulog sa bangin. Napakunot ang noo ni Felix at nakaramdam ng kirot sa ulo nang maalala niyang nangyari. Nasaan po ako? Ngumiti si Winnie. Nandito ka sa bahay namin. Sa kalapit na isla ng Palawan. Magtatanong pa sana si Felix nang makarinig sila ng ingay sa may pinto. Napahawak sa bibig si Gigi at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Gising ka na? Nagkatitigan ng dalawa. Tumayo naman si Winnie. Ang mabuti pa iiwan na muna namin kayo. Hinila ni Winnie ang asawa at anak papalabas ng bahay.
Lumapit naman si Gigi at naupo sa katabing kama ni Felix. Ngumiti siya sa lalaki. Naalala mo pa ba ako, Felix? Ako si Gigi. Yung binayaran mo ng gulay na muntik mo ng masagasaan? Tumango naman si Felix at ngumiti. Oo naman. Bakit naman kita makakalimutan? Napangiti naman si Gigi. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Tumango naman si Gigi. Paano? Huminga ng malalim si Gigi at nagsimulang magkwento. Naglalakad kasi ako sa dalampasigan nang marinig kong sigaw mo mula sa itaas ng bangin. Hindi ko alam na ikaw pala yun dahil medyo malayo. Nang mahulog ka ay kaagad akong lumangoy papunta sa'yo at tinulungan ka. Mabuti na lang at hindi malala ang kalagayan mo. Nadala lang naman ng hilot ang mga bali mo sa likod. Kung alam mo lang kung gaano ako nag-alala sa'yo. 2 linggo ka na kayang walang malay. Nanlaki ang mga mata ni Felix. Ano? 2 linggo akong walang malay? Tumango naman si Gigi. Oo, gustuin ka man naming dalhin sa ospital kaso wala naman kaming pambayad. Mabuti na lang at may doktor na pumupunta dito sa lugar namin at siyang tumingin sa'yo. Napahawak sa ulo si Felix. Hindi siya makapaniwala na 2 linggo na siyang walang malay. Pakiramdam niya ay parang kahapon lang nangyaring pangyayaring yon. Tumingin si Felix kay Gigi. May naganap ba sa akin? Tumango si Gigi dahilan para magtaka siya. Kung gano'n ay bakit nandito pa din ako? Nag-aalinlangan na nakatingin si Gigi kay Felix. Nagdadalawang isip kung dapat ba niya itong sabihin, lalo na't wala naman siyang karapatan na mangialam sa buhay ng lalaki. Gigi, may problema ba? Huminga ng malalim si Gigi. Hindi kita masyadong kilala at ang mga taong nasa paligid mo pero base kasi sa nakita ko, mukhang sinadya ng lalaking kasama mo na mahulog ka. Hindi makapaniwalang umiling si Felix. Nagkakamali ka ng iniisip, Gigi. Kapatid ko yung kasama ko. Siya nga dapat yung mahuhulog. Ililigtas ko sana siya kaso ako yung nahulog. Hindi ko nga alam kung nakaligtas siya. Nakaligtas siya, Felix. Natigilan si Felix at napatingin kay Gigi. Hindi naman kasi siya mahuhulog dahil mula sa kinatatayuan ko, nakita kong may pinapatungan siyang bato. Napapailing si Felix. Hindi pa din makapaniwala sa sinasabi ng babae. At nang mahulog kay umalis naman siya sa bangina para bang walang nangyari. Napayuko si Gigi. Kaya nga kahit alam kong hinahanap ka nila, hindi kita itinuro dahil may duda ako. Nalilito si Felix pero napailing siya. Hindi magagawa sa akin ni Hans yun. Kapatid ko siya at siya na lang ang pamilya ko. Bakit? Sa tingin mo ba yung magagawa ng sarili mong kapatid na ipahama ka? Hindi nakasagot si Gigi. Hindi ba? Tahimik lamang si Gigi habang nakayuko pa din. Salamat sa naitulong mo sa akin, Gigi. Pero kailangan ko nang bumalik sa asawa ko. Alam ko nag-aalala na siya at malungkot dahil sa pag-aakalang patay na ako. Huwag ka mag-alala. Mabayaran ko lahat ng nagastos at pagod niyo sa pag-aalaga sa akin. Napatingin si Felix kay Gigi nang bigla itong tumayo. Akala mo ba'y pera lang habol namin kaya ka namin tinulungan? Sasagot na sana si Felix nang unahan siya ni Gigi. Hindi, Felix. Tinulungan kita dahil alam kong nangangailangan ka ng tulong. Ngayon kung gusto mong umalis ay malaya ka. Pero huwag ka nang babalik kung babayaran mo lang din naman ang pagtulong namin. Galit na umalis si Gigi. Tinatawag siya ni Felix pero hindi ito nakinig at lumabas lang ng bahay. Hindi naman yun ang intensyon niya. Gusto lang naman niyang tumanaw ng utang na loob pero mukhang minasama ng babae. Nagpaalam na nga si Felix sa pamilya ni Gigi at labis ang pagpapasalamat niya dito dahil sa pag-aalaga nito sa kanya. Sa ngayon ay wala pa siyang pera kaya wala siyang maibibigay dito. Kahit na nagalit si Gigi sa intensyon niya ay bibigyan niya ng tulong ang pamilya nito. Hindi dahil sa tinulungan siya ng mga ito kundi dahil sa mababait itong mga tao. Bumalik na sa Maynila si Felix kasamang konting pera na pinahiram ng pamilya ni Gigi sa kanya. 2 linggo siyang walang malay. Sigurado siyang nag-aalala na sa kanyang asawa niya. Nang makarating siya sa bahay ay tahimik ito na para bang walang tao. Umakyat siya sa master's bedroom para magbihis. Saka na lang niya hahanapin si Leonor.
Papasok na sana siya nang makarinig siya ng ungol mula sa loob. Nanginginig ang mga kamay niya na binuksan ng pinto at sumilip. Halos malaglag ang puso niya nang makita si Leonor na nakapatong sa kapatid niya habang bumabayo. Napatakip siya sa bibig. Gusto niyang suguri ng dalawa pero wala siyang lakas ng loob. Mabilis siyang umalis sa bahay. Hindi alam ni Felix kung paano siya nakabalik sa bahay ni na Gigi. Nagulat na lang ito nang makita si Felix na parang wala siya sa sarili. Ibinigay na muna niya sa kapatid niya ang kinuha niyang kahoy sa gubat at lumapit sa lalaki. Felix? Bakit ka bumalik? Walang buhay ang mga mata ni Felix na tumingin kay Gigi. Tama ka nga, Gigi. Biglang tumulo ang mga luha ni Felix. Kaagad naman na pinaupo ito ni Gigi. Anong nangyari? Nakayuko si Felix habang umiiyak pa din. Nang dumating ako sa bahay, nakita ko sila. Ang bababoy nila. Paano nila ito nagawa sa akin? Paano pinagtaksilan ako ng 2 taong mahalaga sa akin? Ang asawa ko at kapatid. Nanginginig ang mga kamay ni Felix habang nakatitig sa mga kamay niya. Paano nakakaya ng konsensya nila na traitor rin ako? Wala naman ako ibang ginawa kundi tulungan at ibigay sa kanila ang lahat. Naawa si Gigi kay Felix sa tinaplos ang likod nito. Hindi naman kasi lahat ng tao yung ma-appreciate ang lahat ng mga ginagawa mo para sa kanila, Felix. Sila yung tao na hindi sapat ang lahat ng binibigay mo. Hindi naman nakasagot si Felix. Anong balak mo ngayon? Biglang tumigas sa mukha ni Felix habang nakatingin sa malayo. Gusto ko malaman kung tama bang hinala mo na ginusto kong patayin ang kapatid ko. Gusto kong magkaroon ng malakas na ebidensya sa pagtataksil nila at sa pagbabalik ko sisiguraduhin kong magbabayad sila. Hinawakan ni Felix ang kamay ni Gigi. Sa ngayon ay ayos lang ba na dito muna ako? Ngumiti at tumango naman si Gigi. Oo naman, malaking naitulong mo sa akin at sa pamilya ko kaya kahit sa ganito man lang na paraan ay makatulong din kami sa'yo. Maliit na ngumiti si Felix. Salamat, Gigi. Hindi inaasahan ni Felix na sa ibang tao pa siya makakahingi ng tulong. Samantalang ang 2 tao na tinuring niyang mga mahal at mahalagang tao sa buhay niya ay patalikod pala siyang sinasaksak. Makalipas ang ilang araw na pananatili ni Felix sa bahay ni na Gigi, ay naging maayos naman ito. Tinawagan din ito ang abogado at pinapunta sa lugar ni na Gigi. Sigurado ka ba na hindi tayo mapapahamak sa pagtulong natin sa kanya, anak? Tanong ni Winnie habang nakatingin kay Felix, nakausap ang abogado nito. Oo naman, Nay. Isa pa po, kayong nagturo sa amin na tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Napatitig si Winnie sa kanyang anak. Aminin mo nga sa akin, anak. May gusto ka ba kay Felix? Hindi kaagad nakasagot si Gigi at napabuntong hininga na lang. Kahit sino'y magkakagusto kay Felix, Nay. Sobrang bait niya kaya nga hindi ko alam kung bakit nagawa yun ng asawa niya. Napabuntong hininga naman si Winnie at tiningnan ng anak. Sa bibig mo na din nang galing. May asawa na siya. Segundo bago sumagot si Gigi at ngumiti sa ina. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Alam ko po kung hanggang saan lang ako. Kinuha na ni Gigi ang merienda na hinanda nila para kay Felix at sa bisita nito. 1 linggo simula nang tumira sa inyong kapatid niyo ay nagkaroon na sila ng relasyon ng asawa niyo. Inilagay ni Joshua ang mga pictures na nakalap nito sa pag-iimbestiga. Napakuyom naman ng kamao si Felix. Hindi ko alam na nagpatira pala ako ng hindi lang anay, kundi ahas din sa bahay ko. Huminga ng malalim si Felix. Plinano ba ni Hans na patayin ako? Malungkot na tumango ang attorney ni Felix. Nalaman ko na plinano pala nila na patayin ka. Pero kailangan palabasin na aksidente lang. Dahil sa wala kayong ibang pamilya ay mapupunta ang lahat ng ari-arian nyo sa asawa nyo. Nang tumigil ang search party sa paghahanap sa inyo ay kaagad niya akong tinanong tungkol sa last will nyo. Mabuti na lang at natawagan nyo ako. Kaya nakapag-alabay ako na marami pang kailangan sikasuhin. Dahil wala kayong last will. Tumango naman si Felix at inilapag sa mesa ang mga litrato ng kataksilan ng asawa at kapatid niya. Gusto ko ng solid na ebidensya.
Yung tipong wala na silang kawala. Gusto ko din nga sikasuhin mong annulment paper namin ni Leonor. Gusto ko silang makulong. Gusto ko silang magbayad sa ginawa nila sa akin. Hindi ko hahayaan na makinabang ang dalawang yun sa mga pinaghirapan ko. Tumango naman ang attorney. Yes sir. Tatawagan ko na lang po kayo kapag may warrant of arrest na para sa dalawa. Tumango si Felix. Please do. Dahil gusto kong nandun ako kapag ikukulong na sila. Tumango naman ang attorney at nagpaalam na. Naiwan naman si Felix habang nakatingin pa din sa litrato ng asawa at kapatid niya. Natawa na lang siya ng mapakla. Akala nila ipatay na ako. Kaya nagbakasyon kagad sila. Ganun ba nila ipag-celebrate ang pagkamatay ko? Ano bang kasalanan ko't ginawa nila sa akin to? Napahawak sa noo si Felix. Tumabi naman ng upo si Gigi at hinawakan ng kamay ni Felix. Kahit na anong mangyari, huwag mong isipin na may kasalanan ka kaya ginawa nila yun. Napailing si Felix. May lungkot sa mga mata niya habang nakatingin kay Gigi. Hindi, Gigi. May kasalanan din ako. Hindi ko nabigyan ng oras si Leonor. Mas inuuna ko ang trabaho kaysa ang bigyan siya ng oras. Umiling-iling si Gigi. Hindi, Felix. Hinawakan ni Gigi ang mukha ni Felix. Wala kang kasalanan, okay? Naniniwala ako na hindi basihan ng oras para masabi mong mahal mong isang tao. Kung totoo mo silang mahal, kaya mong maghintay kung kailan kanya mabibigyan ng oras. May iba nga naghintay ng ilang taon para makasamang taong mahal nila. Ano pa kayang oras lang? Pinisil ni Gigi ang kamay ni Felix. Kung totoong mahal ka niya, hindi siya matutokso sa iba. Mahinang natawa si Felix at tinapik ang kamay ni Gigi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napalunok naman ng mariin si Gigi. Kumakabog ng mabilis ang puso niya. May kung anong gumagalaw sa tiyan niya. Hindi niya naiintindihan ang nararamdaman niya ngayon. Kung hindi dahil sa pamilya mo, lalo na sa'yo, baka hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga at mga advice mo. Kaya kahit papano'y nakakayanan ko ang lahat ng pagsubok na to. Ngumiti si Felix. Ikaw ang pinadalang anghel sa akin ng Diyos. Para tulungan ako sa panahon ng nahihirapan akong tanggapin ng lahat. Pinisil ni Felix ang kamay ni Gigi. Kaya maraming salamat sa iyo, Gigi. Napalunok na naman ng mariin si Gigi habang nakatitig sa mga mata ni Felix. Sobrang pagkabog ng puso niya ngayon. Nagwawala ito at hindi niya alam kung anong sasabihin sa lalaki. Kaya naman ngumiti lang siya. Isang araw habang tumutulong si Felix sa pagtatanim ng gulay sa bakuran ni na Gigi. Sila lang dalawa dahil pumunta ng bukid ang mga magulang niya at kapatid para magtanim sa palayan. Gigi! Napatigil silang dalawa nang makarinig ng boses. Nakita ni Gigi si Mr. Baron, isa sa mayayaman na tao sa bayan nila. Nagpapautang ito ng may malaking interes. Ayaw sanang umutang ng pamilya niya dito, pero wala silang magagawa dahil sa mga panahon na yon ay gipit na gipit sila. Nasaan ang mga magulang mo? Nasa palayan po, Mr. Baron. Bakit po? Ngumisi naman ng lalaki. Alam mo naman siguro kung bakit ako nandito, di ba? Oras na para magbayad ng utang nyo. Napalunok ng mariin si Gigi. Pasensya na po kayo, Mr. Baron. Pero wala pa po kasi kaming pera ngayon. Baka po sa susunod na buwan ay makakabayad na kami. Kahit interes lang. Natatawang umiling ang lalaki. Hindi ako charity para maging thank you na lang utang nyo, Gigi. Mabilis na umiling si Gigi. Hindi naman po sa ganun, Mr. Baron. Magbabayad naman po kami. Baka sa susunod na buwan dahil magpapadala ng pera ang kapatid ko. Tumitig si Baron kay Gigi na hapit ang katawan nito sa suot nitong t-shirt at mahabang palda. Lumapit ito sa kanya at hinaplos ang pisngi niya. Hindi ko alam kung bakit nagpapakahirap kayong bayaran ako. Meron naman akong offer para hindi na kayo magbayad. Hindi sumagot si Gigi. Gusto man niyang sampalin ng lalaki sa pambabastos nito ay hindi niya magawa. Kilala bilang isang marahas na tao si Baron sa lugar nila. Dinadaan nito sa dahas ang mga bagay na hindi nito nakukuha. Pakasalan mo lang ako, lahat ng utang nyo ay kakalimutan ko.
Hindi lang utang mong mawawala kundi giginhawa din ang buhay mo at ng pamilya mo. Isipin mo na lang, kapag ikinasal na tayo, doon na kayo titira sa malaking bahay ko. Makakakain na kayo ng 3 beses sa isang araw. Pwede pang maging 5 beses sa isang araw. Hindi nyo na din po problemahin ang pampaaral mo sa kapatid mo. Talagang sa makapagtapos siya, ako nang bahala. Secure na ang buhay mo sa akin kapag pinakasalan mo ko, Gigi. Hinawakan ni Baron sa baba si Gigi. Nang akma nitong hahalikan siya, ay pumagitna si Felix. Hinawakan nito ang kamay ni Baron. Bitawan mo siya. Kumunot ang noo ni Baron. At sino naman to? Biglang kinabahan si Gigi dahil may kasamang 2 malalaking katawan si Baron. Kapag inutusan nito ang 2 ng bugbugin si Felix, ay wala itong kaya. Felix. Umiling si Gigi nang tumingin sa kanya si Felix. Pinapatigil niya ito. Pero hindi natinag si Felix at tumingin kay Baron. Hindi na kailangan magpakasal si Gigi sa'yo. Dahil babayaran ko ang utang ng pamilya niya. Natawa ang lalaki. Ikaw? Tinuro pa ng lalaki si Felix. Ano namang ibabayad mo? Mukha ka namang walang pera. Ngumisi si Felix. Iyon ang akala mo. Maghintay ka. Pumasok sa bahay si Felix at nang lumabas ay hawak na nito ang isang tseke. Magkano bang utang nila? Natawa pa din ang lalaki na tila hindi pa din naniniwala kay Felix. 100,000. Gulat na napatingin si Gigi sa lalaki. Anong 100,000? 50,000 lang yung balance namin ah. Ngumisi si Baron. Paano naman ang interest, Gigi? Hindi nakasagot si Gigi. Kilala ang lalaki sa pagpapautang ng pera na may malaking interes. Pero kahit ganon ay marami pa din ang kumukuha dito, lalo na kapag gipit. Here. Binigay ni Felix ang tseke sa lalaki na kinuha naman ito. Kumunot ang noo nito. 200,000? Gulat na naman na napatingin si Gigi kay Felix. Siguro naman ay tama na yan. Tigilin mo na din ang pamilya ni Gigi. Hindi pa din naniniwalang lalaki sa tseke. Paano ko makakasiguro na totoo to? Ngumisi si Felix. Didalhin mo sa bangko. Sinamaan ang tingin ng lalaki si Felix. Tandaan mo to. Kapag peke to may kalalagyan ka. Hindi naman natakot si Felix at taas noo na tumingin sa lalaki. Kapag totoo yan at ginulong mo pa si na Gigi, ipapakulong kita. Hindi mo alam kung anong makakaya kong gawin. Nakipagtitigan ng lalaki kay Felix, pero ito din ang unang umiwas. Umalis na tayo. Umalis na din si Baron kasamang mga kasama nitong lalaki. Muntik namang matumba si Gigi na kaagad inalalayan ni Felix. Pinaupo niya ito. Ayos ka lang? Tumango si Gigi. Natakot lang ako. Napakunot ang noo ni Felix. Sino ba mga lalaking yun? Napabuntong hininga si Gigi. Sina Baron yun. May utang kami sa kanya. Hindi namin matapos-tapos dahil malaking interes. Halos interes na nga lang nababayaran namin. Naupo sa tabi ni Gigi si Felix. Kung alam nyo naman pala na malaking interes, ay bakit kumuha pa din kayo? Napabuntong hininga si Gigi. Wala kaming choice na mga panahon na yun, Felix. Nagkasakit ang kapatid ko at kailangan namin siyang dalhin sa ospital. Natatakot ako sa tuwing nandito siya kasi kilala din siya na palaging nanggugulo kapag hindi nakakabayad. Hinaplos ni Felix ang likod ni Gigi. Huwag ka na matakot. Binayaran ko na ang lahat. Napatingin si Gigi kay Felix. Hindi mo dapat ginawa yun, Felix. Napakalaki ng perang yun. Natigilan si Gigi nang haplusin ni Felix ang mukha niya. Wala sa akin ang perang yun, Gigi. Ang mahalaga sa akin ay maging ligtas kayo ng pamilya nyo. Ngayon na hindi mo na kailangang matakot pa. Ngumiti si Felix. Hindi mo na kailangang matakot dahil nandito ako at hindi kita pababayaan. Kumabog na naman ang mabilis ang puso ni Gigi. Kung kanina ay mabilis ang pagtibok nito dahil sa takot, pero ngayon ay iba na. Kahit anong pigil niya ay hindi niya talaga mapigilan ang sarili na mahulog ang loob kay Felix. Habang tumatagal ay mas lalong nakuhulog ang loob ni Gigi kay Felix. Sino ba naman kasi ang hindi makuhulog sa isang mabait na katulad ni Felix?
Isang tanga na lang ang hindi at oo. Isang malaking tangang asawa nito sa ginawa sa lalaki. Maswerte na nga ito kay Felix pero nagawa pa nitong pagtaksila ng lalaki. Gigi, Napalingon si Gigi kay Felix na lumapit sa kanya. saan ka pupunta? Sa gubat, kukuha ko ng mga kahoy na panggatong. Bakit? May kailangan ka ba? Umiling naman si Felix. Wala naman. Samahan na kita. Bahagyang nagulat si Gigi. Ha? Hindi na. Mas mabuting nandito ka lang sa bahay at nagpapagaling. Ngumiti naman si Felix. Ano ka ba? Maayos na ako. May doktor na nag-check up kay Felix. Padala ito ng abogado niya. Samahan na kita para naman makatulong ako kahit papano. Wala nang nagawa si Gigi nang mauna nang maglakad si Felix. Hindi mo naman na kailangan tumulong sa mga ganito. Lalo na't malaki naman ang naitutulong mo sa amin. Ikaw na nga ang sumasagot sa pagkain namin sa araw-araw eh. Ngumiti si Felix dahilan para mapaiwas ng tingin si Gigi dito. Bakit ba ang hilig ngumiti ng lalaki? Nagwawala tuloy ang puso niya. Wala yun. Sa laki ng naitulong ng pamilya mo sa akin. Lalo na ang pagligtas mo sa akin. Napabuntong hininga si Felix. Hindi ko alam kung magtitiwala pa ako sa pagmamahal. Dahil sa nangyari sa akin. Wala sa sariling hinawakan ni Gigi ang kamay ni Felix. Huwag ka magsalita ng ganyan, Felix. Nasaktan ka man at naloko ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi ka na makakahanap ng babaeng magmamahal sa'yo ng totoo. Hindi naman lahat ng tao ay magkakapareho, di ba? Napatitig si Felix kay Gigi at kalaunan ay napangiti. Oo naman. At isa ka na dun. Mabilis na binitawan ni Gigi ang kamay ni Felix nang mapansin niya ang paghawak dito. Bigla tuloy siyang nailang at para hindi makita ng lalaki ang namumula niyang pisngi ay nauna na siyang maglakad. Kumuha na sila ng mga kahoy sa daan. Nang biglang dumilim at bumagsak ang malakas na ulan, mabilis silang tumakbo at sumilong sa isang bakanteng kubo. Pinagpaga ni Gigi ang damit. Ano ba naman yan? Ang init-init kanina tapos biglang umulan. Napatingin naman si Felix sa langit. Ang sabi nila kapag mainit ang panahon at biglang umulan ay may mga tikbalang daw na ikinakasal. Napatingin si Felix kay Gigi nang marinig niya ang tawa nito. Bakit ka tumatawa? Natatawa habang naiiling si Gigi. Galing ka ng lungsod pero naniniwala ka sa ganyan? Natawa na lang din si Felix. Hindi naman ako sa lungsod pinanganak eh. Tumingin sa malayo si Felix. Sa ganitong lugar din ako pinanganak. Simple lang ang buhay namin nun. Masaya. Nang mamatay ang mga magulang namin ni Kuya Han sa isang aksidente, binenta ni Kuya ang lahat ng lupa ng mga magulang namin. 40-60 ang hatian namin. Kahit hindi pantay ay hindi ako tumutol dahil kapatid ko siya. Mahal ko't ginagalang. Natawa ng mapakla si Felix. Noon pa man ay gahaman na si Kuya. Pero hindi ko lubos maiisip na magagawa niya to sa akin. Para lang sa pera. Siya na lang ang meron ako eh. Napatingin si Felix kay Gigi nang hawakan nito ang kamay niya. Kahit na anong mangyari, huwag mong iisipin na nag-iisa ka. Nandito kami ng pamilya ko. Lalo na ako. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Nagkatitigan silang dalawa. Kasabay ng paglakas ng ulan ay ang lakas ng pagkabog ng puso ni Gigi. Hinawakan ni Felix ang mukha niya habang nakatitig pa din sa mga mata niya. Halos lumabas na ang puso niya nang makita niyang unti-unting inilalapit ni Felix ang mukha nito sa kanya. Imbis na tumutol, ay ipinikit niya ang mga mata at sinalubong ang malambot nitong labi. Ito ang una niyang halik at kahit kailan ay hindi niya pagsisisihan na ibinigay niya ito kay Felix. Ang unang lalaki na nagpatibok ng mabilis sa puso niya. Napunta sa batok niya ang kamay ni Felix dahilan para mas lumalim pa ang halik. Malamig ang panahon dahil sa malakas na ulan pero nakaramdam ng init sa katawan si Gigi. Hindi siya tumutol na magsimula ng maglakbay ang kamay ni Felix sa katawan niya. Hinayaan niyang lalaki at hinayaan niyang sarili na magpakalunod sa sarap at saya na nararamdaman niya ngayon.
Hindi nga nagtagal ay nakuha na ni Felix ang pagkababae niya. Nagkaisa mga katawan nila sa ilalim ng malakas na ulan at malamig na panahon. Hapon na nang magising si Felix at nakitang wala si Gigi sa tabi niya, kaya mabilis siyang bumangon at hinanap ang babae. Nakita niya ito sa labas na nakatingin sa malayo. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa likod at saka hinalikan sa pisngi. Hi. Hindi nagsalita si Gigi dahilan para magtaka si Felix. Gigi? Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito at pinaharap sa kanya. May problema ba? Tanong ni Felix at hinaplos ang pisngi ni Gigi. Mali ang ginawa natin kahapon, Felix. Napakunot ng noo si Felix. Mali na sinuko kong sarili ko sa isang lalaki na hindi ko alam kung mahal din ako. Sinapo ni Felix ang mukha ni Gigi dahilan para mapatigil siya sa pagsasalita. Mahal kita, Gigi. Nagtataka na nakatingin si Gigi kay Felix. Bakit? Paano? Kailan lang? Umiling si Felix. Hindi ko alam kung kailan pero alam kong mahal kita. Masaya ako kapag nakikita kita. Gumagaan ang loob ko kapag nagkakausap tayo. Gumagaan ang loob ko kapag nakakausap kita. Umiling-iling si Gigi. Pero mali pa din to. May asawa ka. Pero maghihiwalay na kami, Gigi. Simula nang malaman kong kataksilan nila sa akin, ang plano na akong hiwalayan siya. Wala na akong dahilan para manatili sa relasyon namin. Hinawakan ni Felix ang kamay ni Gigi at hinalikan ito. Alam ko mabilis ang pangyayari pero hindi naman natuturuan ng puso, diba? Kusa tong tumitibok sa taong hindi natin inaasahan na mamahalin natin. At ganun ang nangyari sa akin simula nang makilala kita. Napatitig si Gigi kay Felix. Anong plano mo ngayon? Hindi pa kayo hiwalay ng asawa mo. Sinapo ni Felix ang mukha ni Gigi. Ayusin ko lahat. Kapag naging maayos ng lahat ay saka tayo magsisimula ulit. Sa ngayon ay ipapaalam ko sa mga magulang mong relasyon natin. Biglang kinabahan si Gigi. Ano? Baka magalit sila. Baka hindi sila pumayag. Huminga ng malalim si Felix at sinapo ang mukha ni Gigi. Magalit man sila ay haharapin ko. Hindi kita hayaan na harapin lang sila ng mag-isa. Sabay natin ginusto kaya sabay din natin itong haharapin. Hindi nakapagsalita si Gigi at napatitig lang kay Felix. Ngumiti ito at hinaplos ang pisngi niya. Ipaglalaban kita, Gigi. Ganun kita kamahal. Niyakap ni Gigi si Felix. Mahal na mahal din kita, Felix. Nang makauwi sila ay nandun na ang mga magulang ni Gigi. Nag-aalala ito dahil sa biglang pagbagsak ng malakas na ulan. Nakita nitong ligtas sila kaya nakahinga na ito ng maluwag. Kinagabihan nang matapos silang kumain ay tinawag nila ang mga magulang nila sa labas ng bahay nila. Ano bang sasabihin niyo at pinalabas niyo pa kami? Tanong ng ina ni Gigi. Hindi kaagad nagsalita si Gigi at nagkatinginan lang sila ni Felix. Hindi niya alam kung saan magsisimula at kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng mga magulang niya. Dahil sa nakikita ni Felix ang kaba ng babae ay hinawakan niyang kamay nito na ikinagulat nito. Napatingin naman sa kamay nila ang mga magulang ni Gigi. Aling Winnie at Mang Juan, mahal ko po si Gigi. Nagkatinginan ng mag-asawa at hindi nakapagsalita. Alam ko pong iniisip niyong napakabilis pero totoong mahal ko po si Gigi. Pinisil ni Felix ang kamay ni Gigi dahilan para mapatingin ito sa kanya. Mabait po ang anak niyo at maalaga, kaya hindi ko maiwasan na mahalin siya. Napabuntong hininga si Juan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya namin, Felix. At nagpapasalamat din ako dahil minahal mong anak ko sa kabila ng katayuan namin sa buhay. Pero kasal ka pa sa asawa mo. Ano na lang anak ko? Magiging kabit mo? Umiling si Felix. Hindi po, Mang Juan. Bukas na bukas din po ay babalik na ako ng Maynila. Tinawagan ako ng attorney ko at sinabi na malakas ng ebidensya laban sa asawa at kapatid ko. Makikipaghiwalay na po ako sa kanya. At kapag nagkahiwalay na po kami, papakasalan ko po ang anak niyo. Sa nangyari sa akin ay hindi na dapat ako nagtitiwala sa babae. Sa pag-ibig pero
Nang dahil sa anak niyo ay hindi nawala ang paniniwala ko sa pag-ibig. Na kahit minsan ako nasaktan, may dadating na babae na totoong magmamahal sa akin at para sa akin ay si Gigi na yon. Hindi naman nakasagot si Juan kaya si Winning nagsalita. Ikaw anak, anong nararamdaman mo? Ngumiti si Gigi at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Felix. Mahal ko din po si Felix, Nay, Tay. At napag-isip-isip ko na samahan siya bukas sa Maynila. Nagulat ang mga magulang ni Gigi, pati na si Felix dahil wala siyang alam sa desisyon ng babae. Ano? Sigurado ka ba dyan? Tumango si Gigi bilang sagot sa tanong ng ama niya. Opo, Tay. Napag-isipan ko na po ito ng mabuti. Tama po si Felix. Dapat naming harapin ng sabay ang problema ng isa't isa. Dahil doon ay mas tatatag ang aming samahan. Gulat pa din na nakatingin si Felix kay Gigi. Sigurado ka ba? Tumango si Gigi. Ikaw nang nagsabi na dapat natin itong harapin ng sabay. Masinigpitan pa ni Gigi ang paghawak sa kamay ni Felix. Kaya sasamahan kita sa laban mo kahit saan. Hindi kita iiwan. Sobrang tuwa naman ni Felix pero kaagad din itong nawala at napatingin sa mga magulang ni Gigi na hanggang ngayon ay wala pa ding imik. Napatingin si Winnie sa kanyang asawa na mukhang malalim ang iniisip. Hinawakan niya ang balikat nito. Napapuntong hininga na lang si Juan. Malaki ka na anak at alam kong alam mo na ang ginagawa mo. Masakit man sa amin dahil malalayo ka eh. Alam naman namin ng nanay mo na hindi ka namin pwedeng pigilan at ikulong na lang sa lugar na to. Madami ka nang nagawa para sa amin ng pamilya mo at gusto ko maging masaya ka. Kung sa pagsama mo kay Felix kasasaya, susuportahan kita. Natuwa naman si Gigi at lumapit sa ama at niyakap ito. Maraming salamat, Tay. Sumunod naman na niyakap ni Gigi ang ina. Maraming salamat, Nay. Ngumiti si Juan sa anak at tumingin kay Felix na lumapit sa kanila. Isa lang ihilingin ko sa'yo, Felix. Alagaan mo ang anak ko. Ngumiti naman si Felix. Maasahan niyo yan, Mang Juan. O baka pwede ko na po kayong tawaging tatay. Nagtawanan lang silang lahat. Masaya sila dahil naging maayos ang pag-uusap nila ng mga magulang niya at pumayag ang mga ito. Kinabukasan ay lumuwas na sila ng Maynila. Huminto sila sa malaking bahay. Nasaan tayo, Felix? Bumaba naman sila ng sasakyan. Nandito tayo sa bahay ko, Gigi. Nanlaki ang mga mata ni Gigi. Alam niyang mayaman si Felix pero hindi niya naisip na ganito kalaki ang bahay ng lalaki. Pumasok na sila. May mga pulis na din sa loob. Magkahawak kamay sila na lumapit dito. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Leonor habang nagpupumiglas sa hawak ng pulis. Bitawan niyo nga ako. Bakit niyo ba kami hinuhuli? Pinoposasa na ng mga pulis ang dalawa. Hinuhuli namin kayo sa salang pagtangkang pagpatay kay Mr. Felix Natividad. Nagtaka naman si Leonor. What? Umiling si Hans. Ano bang sinasabi niyo? Aksidenteng nangyari sa kapatid ko at wala akong kasalanan. Nananahimik na ang kaluluwa niya ngayon. Sino pang nagsampa ng kaso? Ako. Nagulat naman ang dalawa nang makita si Felix na lumapit sa kanila. Felix, buhay ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Hans. Paano? Nakita kitang nahulog sa bangin. Bahagyang natawa si Felix. Oo, Hans. Nahulog nga ako sa bangin pero hindi hinayaan ng Diyos na mamatay ako. Hindi niya hinayaan na magtagumpay ang masama mong balak sa akin. Nagkunwaring nagtataka si Hans. Masamang balak? Wala akong masamang balak sa'yo. Bakit naman kita gagawa ng masamang balak? Kapatid kita. Ikaw na lang ang pamilya na meron ako. Malungkot nang ngumiti si Felix sa kapatid. Oo nga eh. Ikaw na lang ang pamilya na meron ako. Pero trinaydor mo pa ako. Taas noon na tumingin si Felix sa kapatid. Hindi mo na ako maluloko, Hans. Dahil maliwanag na sa akin ang lahat. Hindi naman ako babalik dito nang walang dalang ebidensya. Sige na, dalhin nyo na sa presinto ang traidor na yan at ikulong. Hinila na ng mga pulis si Hans pero nagpupumiglas pa din ito.
Huwag mo naman itong gawin sa akin, Felix. Nangako tayo sa mga magulang natin hindi natin pababayaan ang isa't isa. Kapag nakulong ako, tuluyan ang masisira ang buhay ko. Tinitigan ni Felix ang kapatid. Itong tatandaan mo, Hans. Hindi akong sumira sa buhay mo, kundi ikaw. Simula ng pagtangkaan mo ang buhay ko, kinalimutan ko na kapatid kita. Isinakay na ng mga pulisihan na patuloy pa din na tinatawag ang pangalan ni Felix. Lumapit naman si Leonor sa kanya at niyakap siya. Buhay ka, Felix! Buhay ka! Kumalas mula sa pagkakayakap si Leonor at hinaplos sa mukha ni Felix. Alam mo bang sobra kong lungkot nang akala ko'y patay ka na? Para akong mamamatay. Napaluha pa ang babae. Ngumiti naman si Felix. Kung ganun, bakit hindi ka sumunod? Nagulat naman si Leonor sa sinabi ni Felix. Malungkot ka nang akala mong patay na ako. Pero bakit iba ang sinasabi ng mga litratong to? Pinakita ni Felix ang picture kung saan makikitang masaya si Leonor kasama si Hans. It's not what you think, hon. I want an annulment. Natigilan si Leonor. What? Doon lang napansin ni Leonor ang kasamang babae ni Felix at nagtaka siya. At sino naman ang babaeng kasama mo? Natawa naman si Leonor nang may ma-realize. Kaya ba gusto mong makipaghiwalay? Ay dahil sa babaeng to? Umiling si Felix. Walang kinalaman si Gigi dito. Natawa ang babae. At talagang pinagtatanggol mo pa yung babae mo? Nawala ka lang ng ilang buwan? May ibang babae ka na? O baka naman hindi ka pa nawawala? Ay may relasyon na kayo? Nainis naman si Felix. Huwag mo akong baliktarin, Leonor. Ikaw itong may kasalanan. Huwag mong ibigay sa akin ang mga naging kasalanan mo. Natawa naman si Leonor. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, Felix. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaan na maging masaya kayo. Ngumisi naman si Felix. Hindi ikaw magdidesisyon yan, Leonor. Sa ayaw at gusto mo, maghihiwalay tayo. Lalo na't marami akong laban sa'yo. Hindi pa nga ako namamatay, nagkakaroon na kayo ng relasyon ng kapatid ko. Napatiimbagang si Leonor. Kapatid ko pa talaga, Leonor. Nawala biglang tapang ni Leonor at nagmamakaawa na hinawakan si Felix. Hindi ko naman kasalanan yun, Felix. Inakit niya lang ako. Umiling si Felix. Kung talagang mahal mo ko, hindi ka magpapaakit sa kanya, Leonor. Alam kong malaking pagkukulang ko sa'yo at minsan wala akong oras sa'yo. Pero hindi ko deserve na lokohin mo ko sa lupa mismo ng pamamahay ko. Hindi na nakapagsalita si Leonor nang makita niyang desididong mukha ni Felix. Alam na niya sa sarili niya na kahit anong paliwanag at pagmamakaawang gawin niya ay hindi na ito makikinig sa kanya. Tumingin na lang siya sa babaeng kasama nito. Kagaya ko, magsisisi ka din na minahal mo si Felix. Wala nga siyang oras sa akin eh. Sa'yo pa kaya? Balang araw, pagtataksilan mo din siya. Hinawakan ni Gigi ang kamay ni Felix at matapang na tumingin kay Leonor. Hindi mangyayari yun. Dahil ang totoong nagmamahal, hindi kayang pagtaksilan ng mga taong mahal nila. Hindi siya magpapadala sa tukso dahil may mahal siyang tao. Tumitig lang si Leonor sa dalawa at tuluyan ang dinala ng mga pulis. Nang maiwan na lang sina Felix at Gigi, ay pinisil niya ang kamay nito. Ayos ka lang? Maliit na ngumiti si Felix at tumango. Kahit papano'y gumaan na ang pakiramdam ko. Ngumiti lang si Gigi. Dumaan ang ilang araw at nagsimula ng kaso ni Felix laban sa dati niyang asawa at kapatid. Dahil sa mga solid evidence na hawak ng kampo ni Felix, ay mabilis na natapos ang kaso. Hinatulan ng ilang taon ang pagkakakulong si Hans dahil sa pagtangkang pagpatay nito sa kanya at si Leonor naman bilang kasabwat nito. Kinasuhan din niya ng adultery ang dalawa kaya mabilis na napawalang bisa ang kasal nila. Sa lahat ng hearing ni Felix ay nasa likod niya lang si Gigi at sumusuporta sa kanya. Pagkatapos ng lahat ay bumalik sa probinsya ni na Gigi silang dalawa. Nilapitan niya si Felix na nakatingin sa malayo. Felix, ayos ka lang ba?
Nangako kami sa harap ng puntod ng mga magulang namin noon na hindi namin pababayaan ng isa't isa. Lalo na't kaming dalawa na lang ni Hans. Kaya naman ginawa akong lahat para tulungan siya. Kahit minsan alam kong abuso na siya. Wala lang sa akin dahil kapatid ko siya. Pero ngayon, Napabuntong hininga si Felix. Pinagsiklop ni Gigi ang kamay nila ni Felix, kaya tumingin ito sa kanya. Nawala man ang kapatid mo sa'yo, ay may pumalit naman. Ngumiti si Gigi sa lalaking mahal niya. Ako, si nanay, si tatay, at ang mga kapatid ko, na ngayon ay mga kapatid mo na din. Humarap si Gigi kay Felix. Nandito kami para sa'yo. Napangiti naman si Felix. oo. Noon ay sinabi ko na sa'yo na isa kang anghel na pinadala sa akin para iligtas ako. You're my savior and angel. Sinapo ni Felix ang mukha ni Gigi. And for that, thank you. I love you so much, Gigi. Napangiti si Gigi at kasabay nun ay ang pagtibok ng mabilis ng kanyang puso. Kinikilig siya habang naririnig ang mga salitang yon na manggaling sa lalaking mahal niya. Sinapo niya ang mukha ni Felix. Mahal na mahal din kita, Felix. Kahit kailan, hindi kita iiwan. Nagkatitigan silang dalawa sa mga mata. Unti-unting inilapit ni Felix ang mukha kay Gigi, kaya napapikit siya. Hindi nagtagal ay naramdaman na niya ang malambot na labi ng lalaki sa labi niya. Makalipas ang isang buwan matapos ma-approve ang annulment ni Felix, ay pinakasalan na niya si Gigi. Nagpakasal sila sa simbahan ng probinsya ni Gigi. Isang engrandeng kasal kung saan imbitado ang lahat ng kapitbahay at kamag-anak nito. Dinala na din ni Felix si Gigi kasama ang pamilya nito sa Maynila at doon na tumira. Ibinenta niyang dating bahay nila ni Leonor at bumili ng bago kung saan magkakasama silang lahat. Noon ay 2 lang ang kasama ni Felix sa bahay, ang kapatid at ang dating asawa. Pero ngayon ay marami na sila at masaya siya dahil malaki na ang pamilya niya. Biniyayaan ng 3 anak sina Felix at Gigi na siyang nagkumpleto ng buhay niya. Naging masalimuot man ang buhay ni Felix sa piling ng kanyang dating asawa at kapatid. Akala niya magiging mag-isa na lang siya, pero hindi niya inaasahan na may isang babae na dadating sa buhay niya. Hindi lang nito iniligtas ang buhay niya, pati ang puso niya mula sa pagkawasak ay iniligtas nito. Malaki ang pasasalamat niya kay Gigi dahil dumating ito sa buhay niya. Malaki ang pasasalamat niya sa Diyos na binigyan man siya ng isang malaking pagsubok sa buhay, ay binigay naman sa kanyang babaeng makakasama niya habang buhay. Ang babaeng mamahalin siya ng totoo at hindi siya iiwan. Kaya naman bilang ganti kay Gigi, ay ipinapangako niya na mamahalin niyang asawa at ang mga anak nila habang siya ay nabubuhay. Si Gigi at ang mga anak nila ang kanyang buhay. Sa buhay, may dumating man na pagsubok ay may dadating din na solusyon. Palaging pakakatandaan na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok kung hindi natin ito kaya. Kaya lumaban lang tayo sa buhay at manalig sa Diyos. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Felix at Gigi.